thank you for this show. Like, I have not seen anything like it. I'm just curious because I've never heard the 13th of September, the story of Mary Gerard. If this is based on the previous play or what. My question is, I guess the most obvious is, why the decision to use male performers for female roles? Thank you. Hello po, magandang umaga. Ay, magandang hapon. Una po sa lahat, maraming salamat sa pagpunta ngayong araw na ito. Thank you po. So, going back, nung I read the play around 2017 pa. And then, I read it, I'm waiting for a character na mag-play. Parang pagkabasa ko sa kanya, kasi yung Lanny Robertson's Inside of Mary Gerard, ginagamit siya academically for high school student sa abroad. So, the way it was written, it's really easy to understand, yung gano'n, very linear. And then, nung una ko siyang nabasa, ang gusto ko talaga agad, drag. Drag challenges your restrictive definition of gender, of your perception, of your thoughts, and yung germ na sa line na nag-capture sa akin was yung every Sunday of the week, the people pumupunta sa asylum to witness the patients para magdura, mag-convulsion. Sa kanila, it's entertainment. So, yung layer na yon plus yung layer ng yung lalaki ang babae ay yung babae dapat dito lang, ang lalaki dapat ang masusunod, yung mga ganung sistema during that time, plus the other layer of yung hindi pa nila naiintindihan yung concept or the word insanity. In-endure yun nung character ni Mary Gerard for 25 years. So, the drag put on a persona. So, nag-create, to me, my reading is to, what if binabalikan lahat ng character ni Mary Gerard, ang lahat ng nangyari sa kanya, to stay sane. And to do it, you have to put a persona that is so strong na mag-e-endure ng 25 years. So, kaya po doon napunta yung interpretation or ng adaptation namin ng Mary Gerard. So, syempre po, tawag po ako agad kay LJ. LJ, let's do the blog, yun. And the rest is history. So, ganun po yung nangyari. May add ka? Ayun po. Next question po. Yes, please, ma'am. Hi, hello po, good afternoon, and hello po sa lahat na nandito, and of course, hello rin po sa lahat ng casting crew. First of all, bago ko po ibigay ang aking question, gusto ko lang po sana i-congratulate ang lahat po ng bahagi po ng team ninyo. Napakaganda po ng play, very well thought of, and napaka-touching. Naiyak po ako ng hindi lang very light. And of course, hindi lang sa lightning, but sa actors' choices, of course, and dun po sa whole production. Incline po doon is, gusto ko lang pong tanungin una yung ating Mr. Playwright, kung ano po niya katagal sinulat yung play, because yung play po, as I've said, is very thought of, and yung mga linya po, tagos sa puso. And aside from that, gano'n po naging katagal yung production, and gano'n niyo po katagal pinaghandaan po yung ganito pong play. Kasi sobrang ganda niya po talaga, especially since bibilang lang po yung characters na nasa stage. Yun lang po. Thank you. Salamat po. Gaano katagal na isulat? Hindi ko na maalala yung definite na length. 2018 pa yun. Pero hindi naman ganoon katagal. I think hindi naman 25 years. Charot. Mabilis yung decision ay isalin siya at hindi i-adapt sa Philippine setting.
So kung napanood naman natin na hindi natin binago yung setting ng dula. Ang malaking challenge ay i-compress yung characters nung dalawang Fury. So Fury yung tawag sa kanila sa original text ni Lani Robertson. So sila yung mga boses na naririnig ni Mary Gerard. Sila din yung mga memories na bumabalik na kinakausap niya. So idea din yun ni Ricky na kaunti lang yung actor. So kailangan kong i-compress sa dalawa. Yun yung main challenge. And then, kung hindi ako nagkakamali, sinundan ko lang din yung chronology ng original text. Pero nung rehearsals na, so doon na lumabas yung creative decisions ni Ricky kung paano niya i-arrange yung mga eksena, yung mga memory in such a way na mas mararamdaman ng nanonood, di ba, kung ano yung journey niya, hindi lang physically, kundi most especially mentally, internally. So, yun. Ang laking tulong, ang laking dagdag nung creative decisions ni Ricky ayun, sa pagtahi ng buong translation. So, yun. Meron pa po? Ayan, si Sir po. And then si Sir Sarah. For our Miss Mary Gerard, sir, congratulations. That was such a wonderful performance. And I think since I don't know what kind of preparations that you did, because you brought to life not just a female character, but somebody who's supposedly insane. What preparations did you do to perform this? Ayun. Thank you. I'm just being myself. I just I don't know. I really don't know, and I don't know what made me decide to take this role of a lifetime, because I know I would never, ever in this lifetime have a very special and crazy character to play on stage in CCP and eventually in Monaco, diba? So yeah, I just jumped into it because I am in the crossroads of my life right now. Ano bang gagawin ko? Ano pa bang gusto kong gawin? Ano pa bang, what should I do? I made films, I made series, play, okay. Tapos ano pa? What else? Be careful what you wish for. It's not easy, really, this one. I swear, yung mga order pa ng director ko while we're doing it, no? Yung timeline pa namin na kailan lang kami nag-rehearse after VLF. Ito na yung ginawa, after a week or two after VLF, saka pa lang kami nag-rehearse. And then suddenly, sabi, may show on the 10th, yung parang, what? We only have 8 days. Yeah. Tapos mag-perform na sa CCP? Are you crazy? No, you are crazy. Because you are going to do that. So yeah, that's what we did. And ang ginawa kong preparation, talaga sa totoo lang, kasi I live in Subi, na-record ko naman yung mga monologues, yung ganyan, na nasa iPad ko, pagtatakbo ko, kung ano man, naghuhugas ng pinggan, yun ang pinapakinggan ko. Para lang din tumagos sa kaluluwa ko siguro yung character ni Mary Gerard, because I am not a woman. Wala rin naman akong anak, di ba? So kailangan ng truth eh.
So, saan ako kukuha? Anong parte ng pagkatao ko bilang si Andoy kukunin yung character o pagkatao ni Mary Gerard, di ba? Yun yung malaking challenge para sa akin. Siguro sa falsies ko, kaya tinanggal ko kanina under. Pero ganito na yan. Or sa lipstick ko. Pero mahirap talaga siya. It's not easy. And thank you for giving me this character, this part, for entrusting me. Maraming salamat kasi kaya ko pa pala to push it to the wall, to the limit, you know. And thank you for supporting us. We are an independent company. Hirap na hirap po kami. So, maraming salamat po. Si Sir, sige, sorry. Hi po, Florencio po from Man of Life. First, I'd just like to congratulate you, all of you, for this play. And also, yun nga, nabanggit niyo na po yung Monaco. So, first of all, I'd just like to ask, paano po na-push po for Monaco tong play na to? Nag-apply po ba kayo or talagang nakaplano na po talaga siya? Anyway, hindi po, simulan medyo ko lang nung track. So, originally po kasi, nung ginawa po namin to, in-offer originally parang school-based ang gagawa ng material. So, so hindi yan nag-prosper. Tapos, in-offer ko rin sa grupo nila LJ, tapos hindi rin nag-materialize. Tapos parang in one 7-Eleven conversation, kami ni Kat, parang may festival ako. Kasi po nagpe-festival na ako since 2012. So, kinukwento ko kay Kat yung mga nangyayari pag festivals, yung mga discussions, yung mga discourse, ganyan. So, tapos, sabi lang ni Kat, di tayo na lang gumawa. So, ayun po. So, nag-born siya noong 2019. So, yung 2019 po kasi, para siyang meron akong express lane. Parang lagi akong pinapadala ng letter. May entry ka ba dyan? Kasi parang nakailang balik na po ako ng Canada. So parang may entry ka ba dyan? Kung meron o di pa dala mo. So doon yun na nabuo. Tapos po, noong 2022, kasi since, syempre pag nakapasok ka na sa isang festival, nasa email, nila, ganyan, nasa radar ka nila. So magtatanong sila if you have ganyan. So magsisend kami ng video. For Monaco, nasa loop po kasi ako nung buong network na yon. Tapos parang hindi kami sinasama nung una kasi nga professional daw po kami. Parang akala nila ang dami-dami naman pera, binabayaran kami ng milyunan. So parang tapos nung in-interview muna ako nung taga Monaco, then finally, kasi hindi tayo membro nung convention na yon eh. So, convention po kasi siya ng mga theater groups, professional, amateurs. Ang amateur kasi sa classification nila, mga hindi nababayaran. Parang gano'n, yung for the love, ganyan. Sa atin lang naman po yung amateur na hindi magagaling. Charot ka. Anyway, beside comment. So, parang gano'n po siya. Tapos nung in-explain ko, kinukwento ko po sa kanya, ganito po kami, we are very passionate artists, mga ganyan. So, parang finally, they decided, kinonsult nila sa board, ng network ng Monaco, then finally, in-invite po nila kami. So, doon po nagsimula yun. May series of back and forth pa na communication nun bago sila nag-yes na, di sige, pwede na kayong sumali. Parang gano'n. Pwede, ini-invite na namin kayo. Yun, ganun po yung nangyari. Yeah. Okay, so first time po mag-participate ng Philippines for this festival? We thought of, ganun po yung una, parang tinanong namin sila, siguro baka lost in translation kasi puro French yung kausap namin, nag-yes sila. But parang 2 weeks ago, nalaman po namin kay Miss Clotty na nakapunta ang Philippines na doon noong 1997. Sila national artist Agnes Locsin, sila Tatang, yung PHSA, sila Joey Ayala, sila po yung first group na nagpunta po doon noong 1997. Tapos parang after 30 years, ngayon lang po uli na-imbitahan ang Pilipinas papunta po doon. Yung piyesa nila ay yung Labaw Tungkol. So yung po yun.
1997. Last question po, for the cast. Is this your first time to perform in drag? And if ever, ano yung mga challenges? Tingin. First time po, maraming first time po ito sa akin. Galing po akong Sorsogon, so first time ko po mag-perform sa CCP. First time ko rin po mag-perform sa Ona po, sa labas ng bansa. First time ko ma-experience kung paano yung process ng pagpuput on ng drag. And kung dati ay sobrang nire-respeto ko na yung mga drag artists, lalo pa nung sinubukan na siya sa katawan ko. Dahil number one, ang rule pala dapat ay hindi ka nakakahinga. Mula sa paglalagay ng corset, sa pagsusot ng heels, yung pagpapalit-palit ng wigs and everything. Nakaderas. Paglalakad, tis ganda siya. Pero sobrang fruitful naman kasi maganda yung material. Ang laki-laking adjustment kasi parang katulad na lang sinasabi ni Direk Andoy kanina, the text is just one element at marami na kaagad siyang layers. So nung nagre-rehearse kami, kung kailan medyo nagagamay na namin yung mga linya, dumating yung costumes. So biglang, okay, mangyayina kang nagsasayaw nang hindi ka nakakahinga dahil masigit yung corset, tapos naka-heels ka pa. So ang laki-laki ng challenge, pero ang ganda-ganda rin naman yan din training para mas mag-improve ka as a performer. So yun po yung naging experience. Ganun dapat ikaw una. Actually, for me po, hindi ito yung una kong drag. Pero hindi ko naman sinasabing, ito lang talaga yung pinakamahirap, isa sa mga pinakamahirap na role na nagawa ko sa buong buhay ko as theater actor. Kasi yung drag naman na nagawa ko before, minaykapan lang ako at naglakad. And that's it. For a film. Ito yung paa na paka. Ngayon, first time ko po magsuot na ganito kataas. And for the record, we only have like 10 rehearsals. 10 rehearsals in total, including the rehearsals here. Plus, we only have like 2 days to rehearse on these boots. Oh. Kasi hindi naman namin siya ma-rehearse doon. Kasi iba yung space dito. So, we space adjust yesterday. So, isa yung sa pinakamahirap na part ng pagdadrag. But, in the sense kasi, pagkasunod kasi namin din ng director namin, na ang definition namin ng drag ay hindi drag ng mainstream na ano, but the drag as, the dress as girls, na ginagawa naman sa theater traditions way back. Sa Kabuki, sa Shakespeare, so... Saluhin ko lang ng saglit yun. So, kasi para pong ang idea is, what if Mary Gerard gave a performance doon sa mga audience na gustong makakita ng nagdudura, ng mga ganon. So, what if kayo ang pinapanood ni Mary Gerard? Parang ganon. So, may thin line between sino pinapanood natin? Yung actor, si Mary Gerard, yung character ba? So may ganun siyang element. So, kaya hindi po yung sinasabi nila na hindi yung the mainstream drag na alam natin. Mag-lip sync, may mga elements pero hindi po yun yung pinupuntahan. Kasi meron pa rin siyang idea na intellectual or thought process siya ni Mary Gerard. At kaya sabi ko kanina, what if ginagawa niya to for 25 years to stay sane? So it's the other way around. Parang ganun po. Gusto ko lang parangalan po ang aming Di Andoy na. Yes! Isa siya sa, I performed with Andoy way back, sabi ko. Pero hindi kami magka-eksena sa play. Nakita ko siya mag-Imelda Marcos. Yung Imelda Marcos niya sa The Dog Eaters, that was yung sabi ko, yun yung magic ng theater room. Hindi niya naman kamukha talaga si Imelda Marcos. Pero paniwala kami, nanonood kami ng mga batang actor doon sa likod. Paniwala kami na siya si Imelda Marcos. So nung kinakasot siya, naisip ko, si Andoy. Mahabang proseso. Casting. Pero kasi, yung challenge ng Mary Gerard, kasi yung hindi mo alam, hindi siya isang layer lang ng realidad lang.
minsan di na namin, hallucination pa ba ito yung imagination? Imagination to or memory. No, so yun, nagbe-blur. So kami din as actor, nasa na ba tayo? Basta. So, basta sundan natin si Andoy kung ano siya. Oo, yun. Oo nga eh. Siya talaga po yung anchor namin dito. Hindi ko to first time na mag-drag. Pero sabi ko na rin, maganda rin naman to kasi first performance namin sa Monaco is on August 26, which is my 52nd birthday. So sabi ko, why not celebrate your 52nd birthday in drag in Monaco? Excuse me. Diba? On stage. So parang okay na, sige game. Parang last na to. 52 years old na ako, nagagalingan nito pa ako. Ano ba naman to? Diba? So talaga malaking challenge eh. Buti na lang athletic ako at kaya kong mag-po-poy at mag-iikot doon na may ginaganon-ganon na di ba nakakaloka. Ito yun. Saktan nila ako. Gusto ko na akong saktan. May mga ganon silang mga paupo at naluloka ako. Pero maraming salamat po for supporting us really. Yeah. One last. Una sir, sobrang congratulations nga. Dahil na-witness ko rin siyang nag-evolve yung play from its original version. So parang pangatlo na nga siya. At kausap ko nga si Derek kanina. So, sabi niya, ano ba yung mga bago dito? So ulitin ko lang siguro yung tanong. So sobrang galing talaga ni Sir Andoy. So sobra talaga. So yung question sir directed kay Sir Ricky at kay Sir Lau. Dahil siya yung part ng unang cast, second nandun ka rin. So nag-evolve. Paano sir nag-evolve yung role mo at saka yung play from your perspective? Kay Sir Ricky din. Paano siya nag-evolve? Ano yung mga bago niya? Ano yung parang pinupush niya? Kasi, thank you. Working with Ricky, hindi siya director na the typical repetitor. Hindi niya kayang i-repeat ang sarili. Medyo yung sakit niya. So, nakakalimutan niya na. So, having said that, siya kasi yung tipo ng director ng hindi theory ang collaboration. Or Ricky, hindi theory lang ang nagiging collaborator mo. Sa kanya talaga, kailangan mo i-practice na collaborator ka ng play. So kung sino yung Mary Gerard namin, siya ang magmumolde ng production. Kung paano, kung saan, anong mga choices niya. Kasi ang iba choices niya, sa mga choices ko nung ginawa ko si Mary Gerard. So technically, iba yung version na pinadala namin sa Germany sa version na dinala, ngayon nadadalhin sa Monaco. This is like, syempre, ang buhay ay paangat. So, ito yung pinaka... si J-Lo din. Pero J-Lo dapat ang nagde-decide. Siya kasi designer namin. So, ikaw ang tatanungin. Well, actually, the evolution of design. Working with Ricky, talagang every version ng ginagawa namin itong play na to. Parang ako kinabobore, mga nagawa na namin before, parang, ano ba yun? Ano natin gawin yun? Tapos mag-iisip kami ng mga bagong pakulo or for this one, ibang texture naman. But may mga constants kami, like, since the first staging has always been all white and red. Yun yung mga kinip namin na elements. But for the material, I explored para mag-create ng different textures on stage, and then I guess parang mas malaki na rin yung silhouettes ng characters for this one. And then ang pinaka nagbago talaga for this staging is really the end dress ni Mary Gerard. Actually, every show, every version, iba yung ginagawa kong finale dress. And tama si Sir Lau na even sa design yung nagiging dependent ako sa kung sino yung Mary Gerard. Kung anong klase yung texture, yung silhouette na hinihingi nung delivery of that Mary Gerard. And for this one,
Actually, hindi ako nag-sketch for that costume. Talagang nag-design lang kami, okay, ganitong fabric, gusto mo ako ng fabric, and then inaalala ko lang kung paano ni-run yung eksena na to ni Direk Andoy. Tapos, kinot ko siya, tinahi ko siya in such a way na maita-translate ko on stage yung ganong vision for manager in the end. Yun, so parang expressionist yung proud. Talagang expressionist, alam nyo, first time sa buhay ko, nagkaroon ng knee pads na may lace. Di ba? Volleyball knee pads na may lace. Ang ganda. May available na as merch. Available po ito. Ayun, so parang yung sinabi nga ni Lau, naka-ano naman siya kasi parang every show, mag-note ka sa sarili mo ako ganun. So, may hindi nag-work, may hindi nag-work. Then, lagi kong sinasabi na, yun nga, I collaborate with my actors, with the team. Minsan, ano lang kami mag-usap, parang yan ganito, parang ganito siya na yung mag-fill in ng sentences, ganun yung lagi namin conversation. Then, parang in technicality, walang nakakaalam kung ano yung tsura ni Mary Gerard. So, when I choose Mary Gerard, parang pag pumipili na ako ng Mary Gerard, na parang yung sinasabi nila na doon umaangkla lahat. Parang yung first reading nga namin, nung narinig ko si Direk Andoy na nag-read, sige, now we will make it darker this time. So, ganun, biglang nagkabit na doon. So, ang unang instruction ay parang kung paano mo i-interpret si Mary Gerard. So, hindi siya pwedeng maging, kasi it's a disservice to women pag nagbabaihan siya doon. Diba? So, parang paano mo i-interpret si Mary Gerard, yun yung lalabas. Kasi parang ang point, creation niya yun as an actor. Diba? So, then we go along with it. So, parang ano yung mga furies, ano yung damit. So, ganun din, na-inspire kami doon sa playing ng actors, ano yung gagawin. So, syempre, may mga premise lang kasi syempre, hahanapin niya ng festival. Baka mamaya bigla nawala yung rap o hindi nagot ako sa festival. Parang gano'n. Pero, nagbabago siya. Depende sa kung ano yung, kung sino yung katrabaho ng mga actors. Tsaka, yun. Then, gabi-gabi kaming mag-meeting or ano na, ganito. Tapos parang minsan magsisend lang kami ng peg and then that's it. Yun. Ang beauty at good thing din kasi dun sa team dahil bukod sa maliit lang kami, madali kaming mag-communicate ng mabilis. Tsaka alam namin wala kaming pera, so kailangan namin maging creative. Diba? So hindi pwedeng, ang dami mong vision, tapos ang pera mo 100 pesos lang. Hindi. Ang realidad, kailangan namin yan. May gastos yan, confetti, mga gano'n. So talagang dun kami nag-exercise. Second, festival kasi yung pinupuntahan namin And kailangan namin as an artist, our mandate is to create. So we need to showcase our creation. Diba? So ano yung ambag mo, ano yung gagawin mo, ano yung pwede mong ibigay, mga ganun. So ganun po yung nangyayaring collaboration. Yun lang. Ang iba pa pong nagbabago ay yung super title. Depende kung ano yung maalala nila. Charot, go ka. So on that note po, thank you po sa lahat. And gusto ko lang din namin pasalamatan yung mga companies or yung mga companies na nabigay sa amin ng space at tumulong sa amin since 2019. Noong 2019 po, si Erewhon Arts Center and BGC Arts Center provided a space for us. Noong 2022, we were supported by National Commission for Culture and Arts and Metropolitan Theater. And then for this year, we were supported by the Office of the First Lady, Cultural Center of the Philippines, and also Fire and Ice Studios. Ayun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat.